Hello, kumusta? Naghahanap pa ba kayo ng katulong? Kaya ko to, pangako. Walang masamang iniisip tungkol sa boss. Ikaf. Sige na, subukan na lang natin. Sumama ka sa akin. Si Boss Lee ay hindi uwi dito mamaya. Nga pala, mukhang may magnanakaw sa Villa Arya kamakailan. Siguraduhin isara mo ang mga bintana at pinto mamaya. May iba pa akong lakad. Alis na ako. Villa area na napakamahal ng lupa. May magnanakaw din pala. Saan uwi si Boss Lee mamaya? Bigla ang uwi, malamang tulog na lahat sa lumang bahay. Pumunta na lang sa villa sa East area. Si. Pagpapatunay na nabigo, pakilagay muli. Baka. Yung magnanakaw na sinabi ni Assistant Gao. Nawalan ng kuryente. Magnanakaw, humanda ka. Pasensya na, Boss Lee. Hindi ko sinasadya, sinabi kasi ni Assistant Gao na hindi ka uwi mamaya. May magnanakaw, kaya ako. Kasalanan ko, bigla akong umuwi sa sarili kong bahay sa kalagitnaan ng gabi. Salamat sa iyo, ang sipag mo sa trabaho. Walang anuman, walang anuman. Naku, ano ba yung sinasabi ko? Hindi kaya. Matatanggal na rin ako. Hindi pwede, hindi ako pwedeng matanggal. Kapag natanggal ako, wala akong pambayad sa kolehiyo. At ibebenta pa ako sa kalbo na yon. Kaya pala 30 dating kasamahan, nahulog ang loob sa kanya. May problema. Boss Lee, dinala ko ang bagong ice pack para sa'yo. Alam ko na. Bukas ng mag-alas 8, pupunta ako sa kumpanya. Ha? Isara mo ang pinto at lumabas. Eh. Ang tanga-tanga. Pinapaghanda niya ako ng almusal bago alas 8. Yun ang ibig niyang sabihin. Hindi niya ako tatanggalin. Si Boss Lee na nagtanggal ang 30 katulong. Hindi naman pala ganun. Saan ba nakuha ni Assistant Gao tong tanggang tu? Sige na, tangaman, at least walang masamang hangarin. Magnanakaw, humanda ka. Magandang umaga, Boss Lee. Handa na ang almusal mo. Tinanong ko pa si Assistant Gao, alam kong gusto mo ng Chinese breakfast.
How do you, ang galing mo talaga. Kahit si Li Wenfeng, ang pinakamayaman, pinatulan mo. At muntik mo pang masaktan ng 2 beses. Sige lang, sa tapang mo, kahit anong gawin mo sa hinaharap. Magtatagumpay ka. Boss Lee, dumating ka na. Wow, Boss Lee, ang ganda-ganda mo ngayon. Boss Lee, umupo ka na. Tikman mo ang special breakfast na inihanda para sa iyo. Breakfast na may puso. Nan. Boss Lee, kung gusto mo. Araw-araw kitang lulutuan. Sinong nagsabing gusto ko? Akala ko ba matapang si Boss Lee, tsandere pala. Boss Lee, yung... Sugat mo sa noo, gusto mo bang takpan? Paano? Gamit ng foundation. Gusto mong mag-makeup ako? Subukan mo lang kung ayaw mo. Pupunasan ko naman. Hindi na. Walang dapat makaalam nito maliban sa atin. Naiintindihan mo? Boss Lee, nandiyan na ang driver mo. Wala akong nakita. Ipapapostpone ka o muna ang board meeting. Hindi. 2 oras. Okay na. Okay na. Hindi ako uwi para sa tanghalian. CJ, Boss Lee. Boss Lee, ito yung mga kontrata para sa board meeting. Pakitingnan mo. Boss Lee, sabi mo hindi ka uwi para sa tanghalian. Magpapalit lang ako ng damit. Sa loob ng 5 minuto, dapat handa na ang tanghalian. 5 minuto. May idea na ako. Tapos na. Instant noodles lang ang ipapakain mo sa akin. Hindi, Boss Lee. Kasi ngayon, sa bahay na ito, wala talagang itong instant noodles. Zampong libo. Boss Lee. Ikaw, Ako si Li Wenfeng, ang kasambahay mo. Hindi dapat kumakain ng junk food. At saka, nahulog ito, ano nang gagawin ko? mas mura ang foundation, nag-fade. WeChat Pay payment received. 10,000 yuan. Bumili ng mamahalin. Sige po. Tandaan, ang pera, hindi nagkakamali ng daan. At araw-araw tanghali, pumunta ka sa kumpanya, mag-retouch ako. Walang problema, Boss Gold. Ito. Huwag malaman ng pangatlo kung hindi. Gets, tiwala ka sa akin. Huni, hindi mo ba nakikita? Lee Building ito. Hindi staff? Hindi pwede pumasok. Ako yung kasambahay ni Boss Lee. Pinapunta ako ni Boss Lee, may dadalhin. Kazambahay? May appointment PA? Hindi niya sinabing kailangan ng appointment. Walang appointment. Hindi pwede. Totoo, kasambahay ako ni Boss Lee. Naghihintay si Boss Lee sa akin, hay pakiusap. MS.
Wen, dumating na po kayo. HMP, Umanda, pupuntahan ka o si Winfengige. Hindi naman sinabi ni Boss Lee na pupunta kayo ngayon. Kailangan ko pa ng appointment. Ako yung fiancé ni Boss Lee, Umanda. Opo, tuloy po kayo. Hay, bakit siya pwede? Ako hindi. Dahil ako ang Harris ng pamilya Wen. Ang magiging Mrs. Lee, ikaf-ba? Ista, tihaypan lang. Pwede mo ba akong ikumpara? TSK. Hintayin mo ako. Ano biya? Tatawag ka kay Winfengige? Nakakaawa. Alam naman ng lahat na pamilya lang ang contacts niya. Hello, Boss Lee. Dinadala ko yung hinihingi mo, kaso yung guard sa baba. Ayaw ako papasukin, fiance mo lang pwede. Ano gagawin? Papuntahin ko si Assistant Gao para sunduin ka. Sige po. Wala akong fiance. Ayun nga sabi ko eh, alam ko naman taste mo. Kailan pa naging ganun ka ba? Ay, cow. MS, how tuloy po. MS, Lin, hindi po kayo fit. Ano? Childhood friend AKO and I Winfengige. Ito bang kasambahay pwede? Ako hindi. Hirat ka. Apat ang kita. Kay Winfengige. Ito ang ibig sabihin ni Boss Lee. Kayo. Boss Lee, ako na ang mag-aayos ng makeup mo. CJ, ikaw ang gumawa. Medyo nagmamadali tayo, alam mo naman ang oras mo. Mahalaga eh. Ano yung suot mo sa leg? Boss Lee, saan ka nakatingin? Wala akong ginagawa, ikaw ang malisyoso. Kung wala, edi wala. Bakit ang lakas ng boses mo? Okay na. Boss Lee, kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. CJ. Nako, ako nga na naka-scooter, hindi umiiyak, ito pa kayang naka-Bentley. Nauna pang umiyak. Ako rin, gusto ko umiyak sa Bentley. Boss Lee, Gusto mong umiyak sa Bentley? Eh di pumunta ka. Yung kotse ko, akin yon. basta maiyak mo siya. Sa yung kotse. Totoo ba? Bakit ikaf na naman? Nasaan si Kuya Winfeng? Miss Wen, nasaan si Kuya Wenfeng mo? Pinabalik sa yung kotse. Babae, hindi ako naniniwala. May OCD sa kay Kuya Winfeng. Hindi niya pinapasakay kahit kanino sa kotse niya. Hindi ka naman tao eh. Ako ang kanyang nobya. Pero sabi niya wala siyang nobya. Ayoko makinig. Galit lang yun. Hindi ako naniniwala. Ang hirap talagang payuhan ang taong patay na ang utak. Sige, umiyak ka. Ako rin iiyak, J. Anong dahilan ng iyak mo? Hindi ka lang mahal ng lalaki. Hindi mo alam kung gaano ako kawawa. 3 taong gulang pa lang ako, itinapon na ako sa harap ng orphanage. Inampon ako ng mga magulang ko, tapos pinagtrabaho lang ako. Naglabahan, nagluto, kahit taglamig walang damit na binigay. Nang magkaanak sila ng lalaki, lalo pa silang naging malupit. Hindi nila ako pinag-aral ng kolehiyo. Sa huli, pinakasalan pa ako sa isang kalbo at matandang lalaki. Ang sakit-sakit. Miss Wen, kung sa tingin mo,
Kung hindi masaya ang buhay mo, baka gusto mong magpalit tayo. Nababaliw ka na ba? Aray. Okay lang, hindi naman nakakahawa ang pagiging baliw. Ang dumi. Huwag mo akong hawakan. Ang malas. Isa lang akong katulong, pero hindi kita kayang kontrolin. Hoy, Kuya Kongkong. Tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. Hinahanap ako. Naayos na ni Boss Lee. Ang galing mo kanina. Paano mo naisip ang mga kasinungalingang iyon para mapalayo siya? Paano mo siya napaniwala? Anong kasinungalingan? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo kanina? Tulad mo na isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Hindi mo siguro nakilala ang isang taong kasing hirap ko. Tutuparin ko ang pangako ko, itong kotse para sa'yo na. Kapag natuto ka ng magmaneho, hanapin mo ako. Ang bait mo talaga, boss. Bukas na ako mag-aaral. Bahala ka. Hoy, Boss Lee. Kung may problema ka ulit sa mga unwanted admirers, tawagin mo ulit ako, ha? Gusto niya yata akong ligawan. Ayon sa testamento ng tatay mo, kapag ikinasal ka na, mapupunta sa iyo ang huling 0% ng shares ng Lee Corporation. Kung siya ang pakakasalan mo, mas madali ang lahat. Bumalik ka. Boss Lee. Sa weekend, sumama ka sa akin sa ancestral house. Ha? Pero weekend, pahinga ko yun. 100,000. Deal. Huwag kang mag-alala, Boss Lee, ako na ang bahala. Bibili muna ako ng groceries, Boss Lee. Tandaan mo, sa weekend. Huwag mong kalimutang tawagin ako. Ang saya. Bili na lang ako ng regalo para sa generous kong sugar daddy. Para lalo siyang maging happy. Oy, ano ba? Abala ako. Anong ginagawa mo? Kasama ko ang lola mo, naghahanap kami ng mapapangasawa mo. Ah, wag na, may girlfriend na ako. Zenobia yan? Anak ng mayaman. Hindi, katulong ko lang. Ano? Katulong? Naku, sa panahon ngayon, may babaeng kayang tiisin ang ugali mo. Ma, siya pa nga ang nag-aya sa akin na maging kami. Bahala na, hindi naman importante ang background, basta ang babae. Walang problema sa pagkatao, pwede muna kayong mag-date at subukan. Lee, sandali lang, urgent yung meeting mamaya. President Rose, isang araw lang siya dito sa bansa. Kailangan nating magmadali. Ma, hindi muna kita kakausapin, may trabaho pa ako. Sa weekend, nadalhin ko siya sa bahay. Trabaho ng trabaho, kung hindi ka naman palaging abala sa trabaho, hindi sana kami ng lola mo. Hanggang ngayon, wala pang apo at apo sa tuhod. Madali lang yan, ilan gusto mo, papaanakin ko siya. Li Wenfeng, para bang b-boy lang. Yung babae o wala ka talagang pakialam sa kanya? Ma, huwag kang magalit. Kahoy ba ang anak ko? O hindi mo talaga alam kung ano ang pag-ibig? Naku ma, naiintindihan ko. Para. Ate, isang sira-sirang relo lang, hindi sapat yan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera. Dadalhin ko sina nanay at tatay sa admissions office. Pa, hindi ka makapasok. Huwag kang mag-alala, pag may sahod na ako, isisend ko sa'yo. Bilisan Montag. Wala na, bibili na lang ulit ng bago para kay Lee. Bumalik tayo sa opisina. Pero Lee, yang meeting SA Great Eagle. Sabi ko bumalik sa opisina. Opo. Lee, nakabalik ka na.
Li, salamat sa paghatid sa akin ng kotse. Bilang pasalamat, binilhan kita ng relo gamit ang dating sahod ko. Para sa'yo. Hoy, ano ba? May boyfriend ka, bakit ka pa nakikipag-date sa akin? At pareho pa ang regalo mo sa amin. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko, hindi ko akalain na ganito ka. Mga kabaga, at mas mahirap ang pamilya mo kaysa sa akin. Pinag-isipan ko pang makipag-date sa'yo. Para sa'yo, kinansel ko. Yung meeting sa pinakamayaman sa Great Eagle. Pero ikaw, desperada ka hanggang sa kalsada. Nakikipag-holding hands sa ibang lalaki. Hindi ka karapat-dapat. Sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Li, nakakatawa ka talaga. Kailan ko ba sinabing gusto kong makipag-date sa'yo? Yung pagtulong ko sa'yo sa mga problema mo. Para lang kumita ng pera. Hindi ako karapat-dapat ikumpara sa'yo pagdating sa pamilya, pero hindi ako basta-basta. Nang hihusga ng iba, lalo na't hindi ako nagmamataas. At nalalait ng iba. Kahit sino ang i-cancel mong meeting, wala akong pakialam. Pero ang mga pagkalugi na dulot ng iyong kayabangan, hindi ko yon pananagutan. Tumahimik ka. Bakit ako tatahimik? 21 recently na, kahit katulong lang ako. Hindi ako mas mababa sa'yo. Pinaghirapan ko ang tuition ko. Yun lang. Ayoko na magtrabaho dito. Narcissist. Kahit mamatay lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita magugustuhan. Lizong, ito yung agenda para sa meeting mamayang hapon. Cancel. Sige, ayusin ka o. Hoy, teka. Sa tingin mo ba nagmamataas ako at mayabang? Hindi naman, Lizong. Huwag ka nang magsalita. Oo. Alamin mo kung sino yung lalaking nakikipag-away kanina. Sino siya? Sige, Lizong. Tawagan mo yung babaeng yon, sabihin mo huwag siyang. Gets, Lizong. At tawagan ko na si Ilahaw. Para huwag siyang mag-resign. I speakerphone. Ah. MS. How, Magba, business trip si Lizong SIUK, Tandan Montag. Naaw-aw mong lilinisin yung villa. Assistant Gao, nag-resign na ako. Humanap ka na lang ng ibang katulong para dyan. MS. How, base SA contract natin. Kapag nag-resign ka ngayon, kailangan mong magbayad ng penalty. Ha? Penalty? Magkano? Kapag nag-resign ng walang valid reason bago mag 1 month, kailangan mong bayaran ang equivalent ng 3 months na sahod. 3 months. Ibig sabihin, pagod ako ng pagod sa trabaho. Wala akong makukuha at dagdag pa yung 2 months na sahod na mawawala sa akin. Theoretically, oo. Kayan ga. Mas mabuting pag-isipan mo muna, MS How. Kasi kapag umalis ka dito, mahirap na makahanap ng trabahong madali ang kita. At pugi pa ang boss. Ihanda ang kotse, uwi na ako. Si. Madaling pumasok sa pamilya namin pero mahirap umalis. Ah, kaya pala parang tiyaw ka eh. Habang wala ako sa bansa, alagaan mo ang bahay ko. Akala mo ba aso ako na bantay? Pasensya na, baka hindi ako magaling magsalita. Bilang bayad, doblehin natin ang sahod mo sa buong taon, okay? Sige, usapan na yan. Hay naku, mahirap kumita ng pera, kaya tiisin ko na lang. Ingat! Lola, okay ka lang? Ang ibang kabataan, talagang walang ingat sa pagmamaneho. Okay lang ako, salamat SIU, hiya. Buti na lang nandiyan ka. Okay lang na okay ka. Nasaan ang pamilya mo? Nanay. Saan ka galing? Halos hindi kita mahanap, kung hindi dahil sa hiya na ito na nagligtas sa akin, hindi mo na ako makikita. Hindi mo alam kanina. Lola, buti na lang nandyan na ang pamilya mo. Aalis na muna ako. Hiya, saan nakaparada ang sasakyan mo? Hatid na namin kayo. Hindi na, salamat po. Nandyan lang ang sasakyan ko. Hindi ba mahirap ang electric bike? Saan ka pupunta? Hatid na namin kayo. Hindi na, Lola. Nanay, hiya ang nagligtas sa'yo. Dapat lang nahatid natin siya. Manugang, ayusin Montag. Sige. Salamat po.
Oo. Dumating na ang sasakyan, alis na tayo. Miss, saan ka pupunta? Sa East Subdivision po. Ay, Swerte. Doon din kami pupunta, nanay. Mukhang may koneksyon kayo ng hiya na ito. Saan ka nakatira sa East Subdivision? Hindi po ako doon nakatira. Katulong po ako doon. Katulong? Tita, handy mobile. Si Wenfeng. Yung katulong, kinuha pa ang Bentley niya. Hindi mo pwedeng hayaan ang ganitong gold digger na malapit kay Wenfeng. Halos kilala ko lahat sa East Subdivision. Kanino ka nagtatrabaho? Ang boss ko po ay may apelyidong Lee. Ay, sa buong lungsod. Kami lang ang may apelidong Lee. Ikaw pala ang katulong. Ni Chia Wenzi sa amin. Akala mo kung sino si Li Wenfeng. Palayaw pala niya ay Xia Wenzi. Kayo po ba ang mga kamag-anak ni Boss Lee? Oo. Mukhang talagang may koneksyon tayo. Hiya, ano ang masasabi mo kay Xia Wenzi? Hindi ba siya nambubuli SIO? Kasi, noon pa man, spoiled na namin siya. Hindi ko siya palalampasin, AME. Isang maliit na katulong lang. Akala niya dahil nakakapit siya sa aming Wenfeng, ay magiging rina na siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mula nung iniligtas mo ang lola, alam ko na, ikaw ay mabuting bata. Oo nga pala, ano ang pangalan mo Ako si How Do Oyu. Anong klaseng pamilya, binigyan ng ganyang pangalan ang bata? Hinaharap. Tatawagin kitang Xiaoyur, okay? Madami, dumating na ang matandang ginang. Tara Xiaoyur, dalhin mo ako para makita. Hindi ko pa napupuntahan. Ang bahay na ito ni Xiao Wenzi. Tara na. Ma, pasok na kayo, tatawag lang ako. Hoy Wenfeng, kamusta na kayo ng katulong mo? Ano na ang nangyari? Wala pa, may mga hindi pagkakaunawaan dati. Hindi pagkakaunawaan? Mukhang naloko ka nga NG anak kao. Hindi na ako magsasalita, isang batang babae lang siya, na maagang nagtatrabaho bilang katulong. Siguradong pera mo lang ang habol. Ganito na lang. Yung pinag-ayos namin ng lola mo na makakarelasyon mo. May isang mayamang dalaga na nag-aral sa Great Eagle. Kung may oras ka, puntahan mo siya. Ma, hindi na kailangan. Sige na. Ischedule natin bukas. Talaga? Ay naku, ang galing. Sabi ko na nga ba, pamilya tayo ng negosyante, kailangan ng kapantay sa estado. Ay naku, buti naman naisip mo rin. Ayusin ko na. Bukas, siguradong pumunta ka ha. Kitang-kita na maayos mong inaalagaan si Xiao Wenzi. Trabaho ko lang naman ito. Siyempre, malaki ang sweldo ni Lee sa akin. Ma. Ngayon ko lang nalaman, wala pala si Wenfeng sa bansa. Sayang ang pagpunta natin dito. Nagtatrabaho na naman siya. Iniwan si Xiaoyur na mag-isa. Lola, hindi naman ganyan ang relasyon namin ni Lee. Ma, uwi na tayo, may gagawin pa ako. Ay sige. Ay. Yung binili nating imported na prutas at gulay, ibigay na lang natin kay Xiaoyur. Isang dalaga, hindi pwedeng puro junk food ang kinakain. Ito, itatapon ko na sa basurahan, Tara. Hahaha. Lola, ingat po. Madam, ingat po. Wenfeng, dumating ka na. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Wenfeng, masarap itong makaron. Kapag sinabayan ng espresso, ibang klaseng lasa. Salamat. Pero hand-pressed coffee lang ang iniinom ko. Wenfeng, sabi ng nanay mo, nag-aral ka rin sa Great Britain, sa Cambridge pa. Ang galing. Siguradong magkakasundo tayo. Talaga? Saang eskwelahan ka nag-aral? Exclusive college. Binayaran lang para makapasok. Wenfeng, sabi nila ang pamilya nyo ay negosyante. Ang trabaho ng tatay ko ay katulad ng sayo. Tiyak na magiging maayos ang relasyon ng ating pamilya. Ano ang trabaho ng tatay mo? Zia, nagbebenta ng mga produkto ng pangalawang bises.
Isa siyang scalper na biglang yaman. Naku, Wenfeng. Huwag mo akong tanungin ng tanungin. Pwede ba kitang tanungin? Sabihin mo, Ano ang tingin mo sa prenuptial agreement? wala akong pakialam. Pagkatapos ng kasal, lahat ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa asawa ko. Wenfeng, naiintindihan ko ang intensyon mo. Alam mo na ang kalagayan ko. Kahit na hindi ka kagandahan, mas mababa ang edukasyon mo kaysa sa akin. Mas mahirap ang kalagayan mo kaysa sa akin, pero pwede kong isipin na makipagrelasyon sa'yo. Kahit na hindi ka kagandahan, mababa ang edukasyon mo. Mas mahirap ang kalagayan mo kaysa sa akin, pwede kong isipin na makipagrelasyon sa'yo. Hindi ako karapat-dapat na ikumpara sa'yo, pero hindi ako. Magmamaliit ng ibang tao ng basta-basta. Lalo na hindi ko sila apihin. Wenfeng, Ong Witty, Missouri. Gusto ko ng lalaking witty. Gusto kitang makipagrelasyon. O baka naman hindi mo alam kung ano ang tunay na pag-ibig. Ayaw ko. Nay, Anak, kamusta ang blind date mo? Dapat gusto ka niya, di ba? gusto niya ako. Pero hindi ko siya gusto. Ang plastic. Bobo ka. Hindi mo alam, ang mga dalagang may pinag-aralan ngayon. Mahalaga sa kanila ang first impression. Mga dalagang may pinag-aralan. Sige, hindi na kita kakausapin tungkol dito. Yung project sa Great Britain ngayon. Na-secure ko na. Ano? Hindi mo alam kung paano magmahal? Ay, puro proyekto lang ang alam, pag-ibig wala. Sieg Xiao Vinci at Xiao Yuer. Vala. Ganyang bakal na lalaki, kahit kanino hindi makakarelasyon. Ay sinong nagsabing hindi? Eto ngang dalagang may kaya. Gustong gusto ako. Ayos gago ka pala. Habang nanliligaw kay Chaoyor. May iba ka pang date? Lola, ang sarili kong puso ngayon. Sino ang gusto ko? Sasabihin ko sa'yo. Huwag mong gustuhin si Haudoyo. Ganyang babaeng pera lang ang habol. Bakit naging pira lang ang habol Sieg Xiao? Si Haduoyo. Pangalan ni Xiao gago. Yung kasambahay mong gold digger, sinabi sa akin ni Zimo. Hindi pa kayo nagkakarelasyon, Bentley na ang hiningi. Yung Bentley, regalo ko sa kanya. Nagbigay ka lang, tanggap agad. Anak, Huwag kang magpapaloko sa babae. Ma, huwag kang magpapaloko sa babae. Si Wenzimo, hindi ako nagoyo. Sa'yo naman naghasik ng lagim. Impossible, si Zimo ay dalagang may kaya. Natatakot na talaga ako sa mga dalagang may kaya. Tama, ang panlasa mo, mas maganda pa sa matandang tulad ko. nung una ka upi alang makita Sieg Xiao. Alam kong mabait siyang babae. Hindi na kita kakausapin. Baba na. Ay apo ka o talaga. Pera sa katapusan? Subukan mong hindi magpadala, alam ko kung saan ka nagtatrabaho. Nag-block ka pa sa akin? Ayaw mo na bang mag-aral? Ngayon din, magpadala ka ng isa 0K. Nanay, tatay. Makikita ko pa ba kayo? Ano ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Tignan natin kung may pera sa bag niya. Walang-wala? Hindi ba't sabi Montag mayaman siya? Nakakabili nga ng relos na libo-libo. Nasaan ang pera? Meron ako, bitawan niyo ako. Dadalhin ko kayo sa bahay para kunin. Tara, Tay, huwag maniwala, noong nakaraan sabi niya. Sa katapusan bibigyan niya ako, kaya pinakawalan ko. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ayos walang utang na loob. Pinakain ka namin. Ilang taon na, hindi pa man lumalakas ang pakpak, iwanan mo na kami? Telepono may pera, yan sa telepono niya. Hanapin niyo sa katawan niya. Hinay-hinay kayo. Tulong! Tulong! Buti na lang napalayo ko ang mga gwardiya dito. Tay, hawakan mo siya. Kailangan ko siyang i-video. Bakit mo siya i-video? Huwag kang makialam, ito ay para kay Wen, ang panganay na anak. Sabi niya pagkatapos nito, bibigyan niya ako ng 100,000.
Ito ay milyon-milyong halaga na bahay. Bakit may kumakain pa rin ng instant noodles? Instant noodles. Instant noodles lang ang ipapakain mo sa akin. Para. Tigil. Telepono ka o. Ikaf. Walang makakatakas. Lee, kailangan mo ba ng tulong para tumawag ng pulis? Tatawag ba ng pulis? Mukha mo, sila ba ang nanakit? Okay lang. Lagi ka bang sinasaktan nila? Tumawag ng pulis at abogado. Oo. Sakay muna tayo, sasabihin natin sa abogado mamaya. Lee, salamat, pati na rin sa mga nangyari dati. Pasensya na. Huwag nang magsalita pa. Tulong. Tulong. May pinatay ang mayaman. Tulong. Tulong. Ano ang ginagawa niyo? Ano ang ginagawa nyo? Hindi totoo yan. Narekot na ni Hao Yahaw. Nakuha na namin ang video ng krimen nyo. Pagdating sa korte, ito ang magiging pinakamalakas na ebidensya. Dalhin niyo. Gusto mo bang makipag-areglo sa kanila? Sige, dito ka na lang titira. Para hindi mo na sila makita. How do you? Alam ko. Alam kong ikaw ay isang babaeng matatag. Pero simula ngayon, dahil dumating na ang iyong katatagan. Ano yung corny mong pick-up line? Si Oyor, ang ganda ng ngiti mo. Dapat mas madalas kang ngumiti. Lahat ng masasamang nangyari, tapos na yan. Dapat tayong lumingon sa hinaharap. Siya nga. Hi. Hawak mo ang pamilyang iyon, huwag kang sasakay sa kotse ko. Ang pamilyang iyon ay mabaho at nakakadiri. E di ako na lang ang bababa. Hi, hindi ka mabaho, ang bango-bango mo. Boss Lee, buong gabi kang nagbiyahe sa eroplano. May gusto ka bang kainin? Boss Lee lang ang tawag mo sa akin. Ha? Si Lola. Si Oyor ang tawag nila sa'yo. Hindi pwede, tatawagin din kitang si Oyor. Sige na nga. Eh ano dapat ang tawag ko sa'yo? E di hindi ko naman pwedeng tawaging si Owenzi. Hi. Binibining Wen, tulungan mo kami. Huli kami malaki. Niligawan ni Hao Duoyu. Ano? Bumalik na si Kuya Wenfeng. Pumunta ako sa kanya. Binibining Rin. Kasama. Yung malas na iyon. How do you? Zia na naman? Pwede ko silang payagang palayain kayo, pero kailangan ninyong tanggapin ang isang kondisyon ko. Sig sabihin mo, tatanggapin ko lahat. Gusto kong sirain ninyo ang pangarap niya sa kolehiyo. Gusto kong. Lahat ng gusto niya, hindi niya makuha. Ha ha ha. Hello, kayo Beazi GNG. How do you? Ako ang presidente ng Universidad ng Kingby. May nakatanggap kaming reklamo na may sakit kayo sa nerbiyos at magulo ang personal na buhay. At nakatira kasama ng lalaki ng hindi kasal. Totoo ba ito? Ano?
Presidente, pakinggan ninyo ako, pinagtripan lang nila ako. Pinagtripan kita. Nakalimutan mo na, noong nasa kotse ni Kuya Wenfeng. Ikaw mismo ang umamin na may sakit ka sa nerbiyos. At ito, sulat mismo ng mga magulang mo, sinasabing, malandi ka at hindi karapat-dapat mag-aral sa universidad na ito. Pinagplanuhan mong lahat para kontrahin ako. Dahil lang kay Li Wenfeng. Sige, kung gusto mo siya, pwede ko siyang ipamigay sa iyo. Yu, kailangan ko ba ng pamigay mo? E di pwede mo rin akong bilhin para umalis. Basta bayaran mo lang ng tama, pwede akong lumayo. Ay, cow. Sige, bibigyan kita ng 10 milyon. Umalis ka kay Li Wenfeng, deal? Sage, transfer o check. Sa puso mo. 1 milyon lang ang halaga ko. Kuya Wenfeng, narinig mo na. Ang babaeng ito, 1 milyon lang ay ibebenta ka na. Pera lang ang habol niya SIO. Presidente Lee. Pero pera lang pala, marami akong pera. Isaboy mo pabalik, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Kuya Wenfeng, ako ang nobya mo. Kung papayagan mong sabuyan niya ako, sasabihin ko sa tatay ko. Zazabihin ka o kay Lola Lee. Huwag mong kalimutan. Ang posisyon bilang nobya ng pamilya Lee, ipinangako ng tatay ko. Sa tunay na anak na babae ng pamilya Wen. Ano, masyado ka nang nasanay sa damit ng iba. Akala mo sa'yo na? Ano naman, balang araw ako naman ang magiging Mrs. Lee. Panaginip mo yan. Subukan mong magulo ulit sa eskwelahan. Kuya Wenfeng. Si Oyer, super lang ba tingin mo sakin? Hindi naman. Di umupo ka sa harap. Hindi ba't may sika? Presidente Lee. Ano ang tawag mo sakin? Li Wenfeng. Mabuti kang tao. Salamat. Presidente Lee, saan mo ako dadalhin? Bibilhan kita ng damit, mamaya uwi tayo sa lumang bahay. Samahan mo akong harapin ang lola. CJ. Suotin mo ito. $150,000. Presidente Lee, wag na lang siguro. Hindi naman ikaw ang gagastos, magpalit ka. Basang-basa na rin ang underwear, magpalit ka na. Mababasa ang 150,000. Tapos ka na? Presidente Lee, yun na. Basa ang underwear ko. Ay. Anong size mo? 36. Sige, alam ko na. Ano ibig sabihin nun? Magandang araw po sir, para sa girlfriend po ba ang underwear? Ano ang gusto mong estilo? Tingnan mo ito. Gusto Montag? I-wrap mo ito. Siege. Miss, pinapadala ng asawa mo ang underwear mo. Salamat. Hindi siya asawa ko. Responsable talaga boyfriend Montag. Ngayon, maraming mag-asawa. Kahit kasal na, hindi tumutulong ang lalaki sa pagbili ng personal na gamit. Inggit ako SIO. Hindi. Siya ay, Naghihintay pa sa labas ang boyfriend mo. Hindi na kita istorbohin. Nagpalit ka ng damit. ano ang tinitingnan mo? Ang laki pala talaga. Ano? Wala.
Tara na. Bastos. Lola, hindi mo alam, si Wenfeng na kuya. Binuhusan niya ako ng sa. Hindi ka o inakala, after all these years. Ganun pa rin siyang walang utang na loob. Buti na lang si tatay. Hindi binigay lahat ng ari-arian sa kanya. Ang buong kwento, pagbalik ni Wenfeng. Siya na ang magsasabi. Wala kang kinalaman dito. Umakyat ka muna. Opo, Lola. Ipapakilala kita. Ito si Lola, nakilala mo na. Ito naman. Si Tito Wen. Kamusta po, Lola? Kamusta po, Tito Wen? Bakit parang pamilyar ang mukha ng batang ito? Xiaoyur, dumating ka na. Halika, umupo ka sa tabi ka o. Kailan naging close si Lola Lee? At itong yaya. Anak, halika rito. Tingnan kita. Tatay, inapi ako ng babaeng ito. Hindi mo siya pinagsasabihan? Wenfeng, dinala mo ang batang ito. Para mag-apologize kay si Montag? Dapat si Wenzimo ang mag-apologize. Siya naman ang unang nagbuhos ng tubig. Lola, tignan Montag siya. Tama na. Pareho naman kayong may kasalanan. Ayawag na kayong magtuturuan. Tatay, since it's just the kids playing around. Let's forget about it. Xiao Wenzi. Nandiyan na kuya mo sa taas. Puntahan Montag. Ang anak sa labas, may mukha pa bang umuwi? Bilisan Montag. Huwag kang mag-alala, Xiaoyua. Pero siya ang nagligtas sa buhay ko. Paano ko siya kakainin? Kuya, dumating ka na. Alam mo taki akong ano ito. Bakit nasa iyo ito? Ano ang suot mo sa leg? Ang jade pendant na ito, ibinigay sa akin ni Ama. Sabi niya galing pa sa ating ninuno. Ipinamana, para lang sa tagapagmana ng pamilya. Ako ang panganay, karapat dapat na makuha ko ang lahat ng ari-arian. Kuya, huwag mong kalimutan. Ikaw ay isa lang anak sa labas. Sino ang nakaalam kung saan mo nakuha ang sirasirang jade pendant na ito? Ikaf. Alam ng lahat ng pamilya Lee. Ang jade pendant na ito ay parang ating ninuno mismo. Kung hindi lang ako nag-abroad ng ilang taon, ano ba ang halaga mo? Ganoon ba? Ikaf. Babalik ka pa. Talagang hindi kumpleto ang jade pendant pero ang kalahati. Bakit nasa Xiaoyur? Ibalik mo sa akin. Bigyan MOAKO. Hindi ba ito isang piraso lang ng sirasirang bato? Valang galang. Kuya, sa isang piraso lang ng sirasirang bato na ito, hindi mo maagaw. Ang Lee family ko. Zimo, kapatid, gaano karami ang narinig mo? Kong kuya. Talaga bang maari mong mana ang Lee family? Siyempre, basta tulungan mo ako, at takakasalan kita. Para matupad ang pangarap mong mapangasawa ang tagapagmana ng Lee family. At Meijing Mrs. Lee. Visit ka talaga. Pinahiya mo si Zimo sa harap ng iba. Paang sinampal mo ako. Hindi siya iba pero when tito, ang bagay na ito. Talagang kulang ako sa pag-isip. Okay lang, basta natuto ka. Ganito na lang. Bukas ang launching NG New Energy Vehicle NG Lee Family, DEBA. Bigyan mo lang ako ng kopya ng ingredient list ng New Energy. At tatatawarin kita. Ay. Yun pala ang balak mo. Kayong mga Wen, bakit isa-isa? Laging gustong magloko sa akin.
Wen Tito, huwag mo akong sisihin kung ganito ang ginawa ko. Ano ang ibig mong sabihin? Pumunta ang mga taga Bureau of Investigation sa planta. Okay lang, wala naman tayong ginawang masama. Hindi tayo matatakot sa investigasyon. Ano? Sinasabi mong pinalitan ang pangunahing materyales? Sino ang gumawa? Lola. Okay lang, gustong tayo'y pagtaksilan ng pamilya Wen. Naagapan ko, ginawa ko lang sa kanila ang ginawa nila. Ginantihan ko lang sila. Li Wenfeng, ano ang ginawa mo sa pamilya Wen? Tanungin niyo ang sarili niyo, ano ang ginawa niyo sa pamilya Li? Ang lahat ng ginawa ko ay para lang makapasok sa pamilya Li. Bakit kailangan? Ganito ninyo ako traduhin? Dahil ikaw ang panganay ng pamilya Wen, may nagtatanggol sa'yo. Sa lahat ng ginagawa mo. Hindi siya, pero ako, ipagtatanggol ko siya. Hoy, Kuya Tsong Tsong. Hindi natin kaya si Li Wenfeng. Hindi siya nagpapaloko. Ako pa ang dahilan kung bakit naimbestigahan si Papa. Huwag kang masyadong mag-guilty. Hindi naman siya. Ang tunay mong ama. Maniwala ka sa akin. Mababawi ko ang Lee Corporation. Kuya Kong Kong, kaya Montag Beng mabawi. Ang mana SA Lee Corporation? Siyempre, nakalimutan mo ba? Ang sasakyan ng Lee Corporation ay may kaso ng pagkamatay ng tao. Wang Hong, isipin mo ang sarili mo. At ang anak mong may malubhang sakit. May 1 milyon sa card na ito. Sakto lang para sa operasyon at ospital ng anak mo. Ikaf. Ano ang gusto mong gawin ko? Maghahanda ako ng sasakyan sa harap ng ospital. Kailangan mo lang mamatay sa aksidente. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Sa Lee Corporation, naniniwala ako na sa lalong madaling panahon. Dahil sa mga bagong sasakyan, magkakaroon ng bagong karanasan. Ang buhay ng bawat isa. Zandali. Zeno Ito? Kapatid, 30% lang ang hawak mo sa Lee Corporation. Samantalang 35% ang akin. Bakit hindi mo ako inimbita sa makasaysayang? Zandali and Lee Corporation? Ano? Siya ang may pinakamalaking shares. Totoo Zenozia? Mas marami ang shares niya kaysa kay Li Wenfeng. Bakit sa loob ng mga taong ito, hindi ko narinig ang tungkol dito? Halika, tingnan mo. May suot siyang jet and ng tagapagmana ng pamilya Li sa kanyang lead. Baka siya ang tunay na tagapagmana. Ginoong Li, baka itong malaking shareholder ang tunay na tagapagmana ng pamilya Li? Bakit hindi mo siya inimbitahan? Ngayon, sasagutin ko kung bakit hindi niya ako inimbitahan. Dahil ang mga bagong sasakyan sa enerhiya ay may malaking panganib sa seguridad. At may namatay na rin dahil dito. Ano? Paano namatay? Ano ang nangyari? Hindi ba ito ang jade pendant na iniwan sa akin ng aking mga magulang? Paano ito naging konektado sa pamilya Lee? Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Ginoong Lee, tungkol sa pagkamatay ni Ginoong Wang Hong. Bago malinaw ang investigasyon, sumama muna kayo sa amin. Salamat. Hindi. Maghahanda ako ng bagong kotse ng enerhiya na naghihintay para sa iyo sa gate ng ospital. Kailangan mo lang mamatay sa pagbangga.
Pumapayag ako. Hoy, Assistant Gao, ano ang nangyari sa press conference kanina? Kumusta na si Ginoong Lee ngayon? Binibining Hao, si Ginoong Lee ay dinala ni Lola Lee at ang kanyang asawa sa lumang bahay. Mukhang hindi maganda ang kalagayan niya. Samahan kita para bisitahin siya. Sige, pupunta ako agad. Li Wenfeng, sa wakas sumagot ka sa tawag. Kumusta ka na ngayon? Mabuti siya ngayon, nakahiga sa aking kama. Impossible. Maniniwala ka man o hindi. Hoy, Kuya Wenfeng, SA wakas na huli kita. Ngayon, wala ka ng kwenta. Tanging ako lang ang makakatulong sa iyo na makuha ang huling 0% na shares. At mabawi ang posisyon mo bilang tagapagmana. Makiusap ka sa akin at iwan ko ang iyong kuya para tulungan ka. Ano sa tingin mo? may tao ba? Buksan nyo. Tita, nasa bahay ba si Ginoong Lee? Gusto ko siyang makita. Ayaw niyang makita ka. Tita, nag-aalala talaga ako sa kanya. Hayaan nyo lang akong makita siya kahit isang beses lang. Nasa sarili niyang bahay, anong pwedeng mangyari? Kasama siya ni Binibining Wen. Hawak pa ni Binibining Wen ang kanyang cellphone. Tita, bilang ina niya. Alam niyo naman na hindi pinapahawak ni Ginoong Lee ang kanyang cellphone sa iba. Nag-aalala talaga ako sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Zili ay nasa krisis. Ang testamento ng kanyang ama ay nagsasabing kailangan niyang magpakasal bago niya makuha ang huling 10% ng shares ng Lee family. Ano? Kaya, siya at si Miss Wen. Li Wenfeng. Ma, nilason ako ni Wenzi mo, hindi ako magpapakasal. Sa kanya. CLUR. Dalhin mo ako. Please. Sige, alis na tayo. Sandali, sigurado ka ba talaga? Kung dadalhin mo siya ngayon, mawawala ang huling 10% ng shares at mawawalan siya ng karapatan bilang tagapagmana. Tita, igagalang ko ang kanyang desisyon. Si President Lee ay may sariling dignidad. Naniniwala ako na kung sakaling gusto niyang mabawi ang Lee family, gagawin niya ito sa mas marangal na paraan. Anak, para ito sa ikabubuti mo. Baka. Baka na kamalin ga ako? Li Wenfeng, ano nang nangyari sa kamay mo? Wala. Ano nang wala? Dumudugo ito. Ang ibinigay sa akin ni Wenzi mo ay malakas na gamot. Kung hindi ko ito ginawa, hindi ako makakalabas. Li Wenfeng, bakit mo? Dahil gusto kong manatiling tapat sa'yo. Tara na. May gamot dito pa sa sugat. CLUR. Huwag kang umalis. Hindi ako aalis, lalagyan kita ng gamot. Hindi ko kailangan.
Sumunod ka, kailangang magpabenda ang kamay mo. Ang init ko. Bitawan mo muna ang kamay ko, ibigay mo sa akin ito. Li Wenfeng. Huwag mong itapon. Bakit? Dahil kapag hindi na ako nasaktan, makikita kita. Hindi ko mapipigilan ang sarili ko. Huwag mo nang pigilan. Ano? Li Wenfeng, dapat mong pangakuan ako. Na palagi mo akong papakabutihin. Gagawin ko. Maaga pa, saan ka pupunta? Ipatawag ko muli ang press conference. Panahon na para. Ngunit kung hindi ka ikakasal. Yung 10% shares. Si Oyer, naniniwala ka ba sa akin? Kahit nawala ako. Ng 10% shares, mananalo pa rin ako. Naniniwala ako sa iyo. Siya nga pala. Hindi ko alam kung anong koleksyon ng jade pendant na bigay ng mga magulang ko. Sa iyo bilang tagapagmana ng angkanli, ngunit hawakan mo muna ito. Sana makatulong. CJ, Kapag ako na ang namamahala sa Li Group, sisiyasatin ko bawat proseso. At hindi na maulit ang trahedya. hindi ako sang-ayon. Ginong Lee, bakit nandito ka piyaran kahit may namatay sa new energy vehicle? Bakit kapag mayaman ang pumatay? Hindi na kailangang magbayad? Sino ang nagsabing hindi kailangang magbayad ang mayaman kapag pumatay? Maghahanda ko ng new energy vehicle at maghihintay sa harap ng ospital. Kailangan mo lang mabundol at mamatay. Hindi ito totoo. Lahat ito ay gawa-gawa lang. Li Wenfeng, bakit mo ginawa ito? Binayaran niyo si Wang Hong para idawit ang Li Group. At ako rin. Gusto ko ring itanong sa'yo, bakit mo ginawa ito? Imposible. Paano mo nalaman? Huwag ninyo akong hawakan. Alam ninyo ba kung sino ang tatay ko? Huwag akong hawakan. Tatay, tulungan Montag ako. Si Montag. Kapag nakapasok ka na, mag-isip-isip ka na mabuti. Pinag-aral ka naming Pamilya Wen, hindi para. Gamitin mo ang pangalan ng Pamilya Wen. At gumawa ng masama. Hindi. Tatay, Hindi mo na ako poprotektahan? Hindi mo na poprotektahan ang iyong nag-isang anak? Gusto mo bang makulong ako? ayaf ka o. Nakita ko na ang tunay kong anak na babae. Imposible. Hindi ito totoo. Hindi ako naniniwala. Peking balita ito. Peke. Tatay, bitawan mo ako. Hindi ito totoo. At, kuya ko, talagang salamat sa'yo. Eksakto sa script ko ang nangyari. Salamat. Walang hiya, gago. Sasabihin ko sa'yo. Kahit wala na ako, lehitimo pa rin akong tagapagmana ng Li. Oh, ganoon ba?
Imposible. Ang ninakaw na ginhawa. Hindi magtatagal itong katotohanan. Sana sa susunod na buhay maintindihan nyo. Imposible. Congratulations, Boss Lee, sa pagbabalik sa pamilya Lee. Doble ang bonus. Salamat, Boss Lee. Oo nga pala, yung pinapahanap mo is akin. Tungkol sa Jade Pendant, may clue na. Ang tunay na magulang ni Miss Hao ay ang pamilya Wen. Yung Yada Pongdong, dati pehinati na ni dating Boss Lee. Kalahati ay ibinigay sa anak na babae ng Wen, yung isa dapat ay pa sa'yo, pero ninakaw ni Likong. Nung nag-iimbestiga ako, may iba ring naghahanap. Tungkol sa tunay na pagkatao ni Miss Hao, itong mga dokumento ay nahanap ni Chairman Wen. Noong buhay pa ang tatay ko, pinagkasunduan na. Ang kasal ko sa anak na babae ng Wen. Hindi ko inakala. Sa kabila ng lahat. Nagkita rin tayo sa huli. Oo nga, parang panaginip. Nga pala, Boss Lee, paano naman ang pamilya Hao? Ipakain natin sila sa libreng pagkain sa kulungan. Hulaan mo kung sino ako. Si Oyorko. Ang aking munting babaeng inalagaan, sa wakas nakita na kita. Ano? Noong nakita ko itong jade pendant mo, may duda na ako. Hindi ka iniwan noon, kundi dinukot at ipinagbili sa pamilya Hao. Kaya, ang totoong pagkatao mo ay anak mayaman ng Wen. Ikaw ang aking munting babaeng inalagaan, ang aking nobya. Ang aking nobya. Payag ka ba? Tingnan mo dito, 6 isa pang litrato. Atlo 2 isa. Kasintahan. Maligayang pagtatapos. Salamat kasintahan, masaya ako. Ito, lahat ng shares ko sa Lee Corporation. Ito ang regalo ko sa iyo para sa iyong pagtatapos. Binigay mo sa akin ang shares mo sa Lee Corporation. Paano ka naman? Pakasalan mo ako. Para makuha ko ang huling 0% ng shares sa Lee Corporation. Sa hinaharap, ako na ang magiging sekretarya mo. Maghahatid ako ng magmamasahe sa iyo, okay ba? Wow. One thing. Pakasalan mo ako. Okay ba? Gusto ko. Halik. Ang bigat mo. Hindi ako mabigat. Nasa iyo na ang buong buhay ko, paano hindi mabigat?